Asher, gaano na ba karami ang itinaas sa bilang ng mga nasugatan dahil sa paggamit ng paputok sa pagpapalit ng taon ngayon? Bernard, 52% o katumbas ng 64 ang itinaas sa bilang ng mga biktima ng mga paputok. Simula yan December 22 hanggang December 31 ngayong taon, kumpara yan sa parehong mga petsa noong 2023. Batay sa datos ng Department of Health, as of 6 a.m. kaninang umaga, umabot na ng 188 ang bilang ng mga firecracker-related injuries. Mas mataas na sa 124 cases last year. 25 ang naidagdag ngayong araw base sa huling tala ng kagawaran. Mula ang mga datos na ito sa 62 sentinel sites na binabantayan ng DOH para sa firecracker-related injuries. Sa 188 na biktima ng paputok, 152 sa mga ito ay edad 19 na taon pababa. Karamihan ay mga kalalakihan. Mahigit 70% sa mga firecracker-related injuries ay dulot ng paggamit ng iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Habang mahigit kalahati sa bilang ng mga biktima ay aktibong gumagamit ng paputok. Paalala ng DOH, sakaling mangailangan ng tulong ang mga biktima ng paputok, maaaring tumawag sa 911 emergency hotline o 1555 DOH emergency. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRR MMC, inaasahan ng pagtriple ng bilang ng firecracker-related injuries o nasa halos 300 pasyente. Tiniyak naman ng mga doktor sa JRRMC na nakahanda sila kahit magsabay-sabay ang pagdating ng mga pasyenteng biktima ng paputok. By elevating ng code namin, yung code white at ang mga empleyado namin naka-standby. Itong tinatawag namin na incident command system na talagang pag we need ng backup na tao ay activated na yan para tumulong. And then we can even utilize ng hallway namin, ng lobby namin just to facilitate the immediate attention. Nakahanda rin ang mga operating rooms sakaling kailanganin, lalo na ang mga pasyente na may malubhang kondisyon gaya ng naputulan ng bahagi ng katawan. Kung kailangan kong operahan at dalhin sa operating room, gagamitin po natin itong mga instrumento nandito sa inyo. No? As of today, meron na po tayong 4 na mga pasyente na naputulan na undergo ng amputation, kalahati dito under 18 and then the other 2 naman are adults na. Sa kasalukuyan ay 17 na ang bilang ng mga firecracker-related injuries dito sa JRR MMC. 10 sa mga biktima ng paputok na naitala sa naturang ospital ay mga menor de edad. Most of them po are passive participants, meaning sila po hindi naman actively nagsisindi ng paputok, nakikinood lang po sila. And kadalasan po ang injuries po are relating to the use of illegal firecrackers. Bunsod nito, patuloy ang mariing panawagan sa publiko ng mga dalubhasa laban sa paggamit ng paputok na nakapipinsala ng katawan at kalusugan. Hinihikayat natin na lahat na ating mamayang Pilipino na huwag sana pong magpaputok ngayong bagong taon. Pangalawa po, since makikita natin sa datos na karamihan ay mga kabataan o bata ang tinatamaan ng paputok, maaari po sana ang kanilang mga magulang gabayan nila po ang kanilang mga anak na huwag magpaputok. Pangatlo po, huwag po pupulot ng mga o sisindihan ang mga paputok na makikita sa kalsada kasi maaaring ito ay mag-cause ng aksidente pa sa kanila. Bernard, payo ng mga doktor dito sa JRR MMC ay manatili na lang sa loob ng bahay, lalo na yung may mga hypertension at asthma upang maiwasan ang pag-atake ng naturang sakit. Mamaya naman ay isasagawa ang simulation ng dito sa JRMC, katuwang yan ang mga kawani ng DOH upang maipakita sa publiko ang kanilang proseso sa pangangasiwa ng mga pasyente na biktima ng paputok. Yan ang latest dito sa JRRMMC. Balik sa'yo, Bernard.
Sure, lalabas pala yung mga biktima dinala dyan, hindi lang sila yung mismong gumamit ng paputok, kundi nadamay lang. So far, ano yung masasabing matinding pinsala na nabiktima ng paputok ang nadala dyan, Asher? Bernard, dun sa apat na naitala dito sa JRRMMC na mga nag-undergo ng amputation o yung naputulan ng bahagi ng katawan, dalawa sa mga yan ay mga menor de edad. Kaya nga panawagan nga ng mga dalubhasa dito na alagaan, bantayan ng mga magulang at yung mga guardian, yung kanilang mga anak, maging yung mga menor de edad na hanggat maaari ay wag na silang lumabas at wag gumamit ng paputok ang mga ito kasi minsan kahit lang sila ay nanonood lang doon sa mga nagpapaputok ay sila rin ay mga biktima. Karamihan doon sa mga nakuha na datos ng JRRMMC, yung mga naputukan o na mga biktima ng paputok ay na kasama dyan, particular na yung mga menor de edad, ay mga tinatawag na mga passive na mga hindi gumagamit ng paputok o direktang gumagamit ng paputok. Ngunit sila ay biktima lang ng mga ibang gumagamit ng paputok. Maaring sila ay natalsikan ng mga pulbura o di kaya naman ay nasabugan ng mga paputok na ginagamit ng ibang tao. Bernard. Alright, maraming salamat, Asher Gadawan Jr. live mula sa JRRMMC sa Maynila.